Oh, ang yayabang nyo nga nun, di ba? Oh. Ang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Oh. Kung merong inutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin, okay? Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Oy! Narinig nyo? Hindi papayag si Bongo na merong mga reward system, mga kababayan. So sa madaling salita po, naniniwala si Bongo, mga kababayan, na mali yung reward system. Bakit po? Lalong-lalo na doon sa sistemang ginawa nila. Biruin mo, sasabihin, pagkabuhay, 500,000. Ang liit. Pagkapatay, 1,000,000. Kapag kanan laban, 2,000,000. So ngayon, ano po ang tatakbo doon sa utak ng mga kapulisan? Patayin na lang natin to. Bigyan na lang natin to ng barel. Di ba? Abutan mo ng barel, tapos, patayin natin. Tapos, i-report natin ng laban. Nalagay sa bingit ang ating buhay. Diba? Kasi mas malaki po yung pera. Mas malaki ang pera. Pero ulitin niya natin, sabi ni Bongo, hindi siya papayag sa reward system daw. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na... Narinig niyo? Nabanggit niya po, nandyan pa rin po yung reward. O kala ko hindi ka papayag. Alam na alam mo, iaano mo pa nga, ang gagawin mo pa nga is, ipapaliwanag mo na maigi. Sige, ipaliwanag mo, Bongo. Kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. 2,000,000. Baka ang gawin dyan, sige, paglabanin mo na lang lahat yan. Imbis na makubra lang natin, ay kalahating milyon, at least 2,000,000 ang makukuha natin. Mas madaming pera. Kung talagang gusto nilang sugpuin ho yan, mga bossing, babalik ta rin nila yan. Kung legal, yung mga reward, baliktad yan. Ang gagawin dapat kapag kabuhay yan, 2,000,000 bibigay ko sa iyo. Pagka patay na dinala mo yan, 100,000 ka na lang. O wala. Di ba? Para mas madaming mapipigaho kasi, mga bossing. Mas madaming makukuhang impormasyon doon sa taong buhay, mga kababayan. Malapit na ring maihatid si Bongo yung pizza. Oo nga, nung nagmamakaawa si Bongo, ito po, request po ni dating Pangulong Duterte to, naku, baka malapit na ding ma-experience ni Bongo. Yung wala po siyang sapatos doon. Wala po siyang tsinelas doon. Nakita natin, ganda ng jutotos ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Hindi raw siya papayag, sabi ni Bongo, pero charot lang daw. Pero kayo ho, ako tingin ko magtatago na din ho ito. No? Simula ho sa araw o simula ho bukas, mga kababayan. Susundan ko yapak nito. Akala mo naman, alam ko No? Hindi, kumbaga, susundan ko po yung mga balita dito kay Senator Bongo. Dahil ang unang pumapasok sa isip ko, hindi na ho papasok din to. Kagaya na din po ito ni Bato de la Rosa. 2 senador na po din. Malamang ang mangyari na pinapasahod ng taong bayan pero magtatago. Pero, Bongo, wag na wag mong iisipin, manlaban ka sana. Oho, di ba? Bato at Bongo, wag na wag mong iisiping manlaban ka sana. Kayo sana. Wag! Sayang ang buhay. Ano po? Sayang ang buhay. Huwag kayong mag-alala. Mabibisita kayo ng mga apo ninyo doon, kagaya ni dating Pangulong Duterte, mabibisita kayo doon sa Dahig. Di ba? Yun nga ang problema. Totoo yung sinasabi ni WhatsApp. Yari ka na, Sara. Impeach mo.
mababawasan ng 2 senador. Ang problema pa nilang malaki, si Tito Soto ang Senate President. Kaya ho binibira nila, kaya ho pinipilit na birahin po si Senator Tito Soto 'Di ba si Senate President? Bakit to? Kasi alam nila na susundin at gagawin ni Senador Tito Soto kung ano po yung talagang nakasaad at nakasulat doon mismo sa Konstitusyon ng Pilipinas. Yaan ang problema ho nila, mga bossing. Dami ng problema. Impeachment. Tapos eto pa. So sino na lang matitira? Si Robin Padilla na lang. Sabi ni Paulo Saison, delaying tactics lang yung noong araw na yon kasi may mga legal strategies sila na baka sakali masalba pa si Digong. Ngayon wala na to. No? Malabo na ho ito. At tingin ko ho, mga kababayan, talagang dadagsaan ng pulis itong dalawa na ito. No? Kasi ho, yan yung sabi ni General Torre. Na yung kay dating Pangulong Duterte, maraming pulis, pero dahil nga yung nakikita nilang yung mga nagtatago, mas dadamihan nila ang pulis na ilalagay. Makita mo, pagka na-aresto na, biglang magkakaiyakan yung mga DDS. At ako, naniniwala din ho ako, sinusundan ho yung mga yan. Ano sabi ni John Vic Remulla doon kay Bato de la Rosa? Si Bato nandyan lang sa paligid. Si Bato, eto mga pinuntahan yan, ikinakanlong o itinatago ng mga kaibigan. Iba't ibang kotse ang ginagamit. Di po ba? Alam natin, alam nila kung nasa saan yan. Ngayon, siguro, hinihintay lang din yung warrant of arrest ni Bongo para sabay sila na pupunta doon sa The Hague. Para tipid eroplano, gasolina. Kung pa isa-isa ho, mga kababayan, di ang laking gastos pa. Di ba? At least sabay-sabay ho sila. Tama yung sinabi ni Trillanes. Hindi pa ho pumapalpak. Kung pumalpak man ho, yung petsa at buwan lang, na-atras lang ng kaunti. Pero yung sinasabi niya na nasa unang batch si dating Pangulong Duterte, nagkatotoo. Pangalawang batch, si Bato at si Bongo, eto na nga po yun, mga kababayan. Saklap, Biglang bumaliktad ang mga mondo nila, Sabi ni Legaspi, time to repent, mga DDS. Karma is coming soon. Interpol is waving. Bantay, sarado. Madadagdagan na naman po, mga kababayan, ng mga karton na mga tao. Yung isa, tatay nila, karton. Ngayon, eto, mga tsuhin nila, karton din. Magkakaroon na naman po ng panibagong mag-unlock na naman po ng mga karton karakter sa Pilipinas.